Napakaraming mga OFW ang nagtatanong kung paano daw kung nakauwi ka sa Pilipinas na hindi nakapag-verify ng kontrata sa Polo, lalo na dito sa Dubai. Dahil guys, kapag may employment changes kayo kagaya na nag-change employer or mga galing sa visit visa na naging employment visa sa ibang bansa, ay required kayo magpa-verify ng kontrata sa Polo Dubai or sa Polo Office para makakuha kayo ng updated UEC sa Pilipinas. Ngunit, paano nga kung nakauwi ka for emergency at hindi ka nakapag-verify ng kontrata? Ito ang pwede nyong gawin sa Polo Dubai. Yung mga nakauwi na sila pero emergency. At saka hindi nakapag-verify ng kontrata kasi emergency. Meron ba bang solusyon dyan? Nasa Pilipinas sila. Meron ba bang solusyon makakuha ng OEC or makapag-verify ng kontrata? Yes. Binibigyan natin ng pagkakataon yung mga kababayan natin. Sabi mo, emergency, hindi nakadaan sa MWO, pwede silang mag-authorize ng representative. Dito? Yes. Okay. Oo. Within 5 days, bago sila bumalik dito sa UAE, papakita pa rin yung ticket, and then may authorization from the worker, ino-authorize yung kanyang kaibigan, kaopisina, kung sino man. And then magpo-photocopy lang ng Emirates ID. Yung representative na yon, siya ang magdadala ng mga dokumento sa MWO. Tatanggapin namin yon at kukumpleto lahat na ayon, i-stamp namin, magbabayad siya. At ang gagawin ng representative, i-scan yung mga dokumento. Hindi kailangan ng original. Scan. I-scan ang dokumento, i-send dun sa worker para pagkuha niya ng OEC sa Pilipinas. Okay. So, maganda kasi meron siyang mga kaibigan ito. What if wala talaga siyang kaibigan to ma-i-authorize? Sa Pilipinas lang siya. Meron bang paraan doon sa Pilipinas? Kinakalungkot ko pero ang verification kasi ay ginagawa lang sa worksite sa mga MWO. Ang ginagawa lang na pwede mong kuhanin sa Pilipinas ay OEC pero hindi contract verification. Kasi may nabasa akong tungkol sa may nagpagsabi sa akin, gusto ko lang ma-confirm. Yung nag-execute siya ng undertaking. Ano to? Ayun ay discretion ng discretion ito ng Department of Migrant Workers. May mga pagkakataon na gano'n na pinagbibigyan nila na nag-execute ng undertaking para pagbalik mo dito sa UAE, doon ka magpapa-verify at kailangan i-forward mo sa DMW yung verified contract. Pero ang sa akin, para mas sigurado tayo, kasi baka mamaya hindi kayo qualified for that undertaking. Yun lang. Kasi ito ay depende sa DMW. Mas maganda through a representative. Delikado. Pag hindi ba approve sa Pilipinas, Yes. hindi ka makakuha ng OEC, hindi ka makabalik. Mas maigi pa rin talaga guys kung uuwi kayo sa Pilipinas at may pagbabago sa inyong kontrata or sa employment status tulad na ng mga nag-change employer, change job site, change company name kahit pareho pa rin ang owner, nag-change position at yung mga babae na napalitan ng apelyido sa kontrata, visa at sa passport at yung mga galing sa visit visa na nag-employment visa sa ibang bansa. Dapat magpa-verify na kayo ng kontrata sa Polo Office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated UEC sa Pilipinas. Dahil kapag umuwi kayo na walang Polo verified contract at wala kayong representative or mag-asikaso sa ibang bansa ng Polo verified contract nyo, kagaya ng sinabi sa video ay posibleng hindi na kayo makabalik. Sa mga nandito naman sa United Arab Emirates na magpapa-verify sa Polo Dubai or MWO Dubai na sakop nila, ito ang mga pababago o magiging pagbabago at nabagitin dito ang mga requirements sa pagpapa-verify ng kontrata at iba pang mga impormasyon. Panoorin nyo para sa kumpletong detalye. Naglabas nga ng advisory ang Migrant Workers Office Dubai or dating Polo Dubai na magiging fully online na ang contract verification. Pero take note guys na Polo Dubai lang ang merong online contract verification dahil sa dami ng Emirates or sa lawak ng sakop nito dito sa UAE. Ilalabas ng MWO Dubai ang kanilang advisory kung kailan exact magsisimula ang fully online contract verification. Pero actually guys, matagal lang meron silang contract verification online na inaabangan nga ang slot sa kanilang Facebook page kada Monday. Pero titingnan natin kung ano ba magiging pagbabago ngayong gagawin na nila o naglabas sila ng advisory na gagawin na nilang fully online ang contract verification. Ngunit alam kong marami magtatanong nito, paano naman daw yung mga hindi marunong online? Ang sagot guys, hindi naman nila aalisin ang walk-in one day before flight. So kung ang flight nyo ay mapapatak ng weekdays kagaya ng Tuesday, Wednesday at Thursday, ay pwede na kayo mag-walk-in one day before ng flight nyo.
Dalhin nyo lang ang inyong ticket at kumpletong requirements. Ngunit kung napatak naman ang flight nyo ng Friday, Saturday, Sunday at Monday, ay pwede na kayo mag-walk-in ng Thursday. At ito pa ang isa sa mga tanong ng mga OFW dito sa Dubai. Ano naman daw ang mga requirements sa pagpa-verify ng kontrata? Ang sagot guys ay ito, para sa mga skilled workers or mga nagtatrabaho sa labas, ang mga requirements sa pagpapa-verify ng kontrata ay number 1. Ang inyong valid contract na may basic salary requirements na 1,500 dirham. Kapag mababa sa 1,500 dirham ang salary nyo, ay dapat itong ipa-amend or ipabago ng employer nyo or ng inyong company. Number 2, ang inyong valid passport na dapat valid pa 6 months pataas. Pero kapag below 6 months ay dapat guys mag-renew na kayo sa Philippine Embassy dito sa Dubai. Number 3, ang inyong valid visa. Ngunit dito sa United Arab Emirates, ang visa natin ay ang ating Emirates ID na. So ang Emirates ID na ninyo ang ipapapotocopy nyo at yun ang dadalhin at ipapakita nyo sa MWO Dubai. At kung dati ay merong certificate of employment pero ngayon ay wala na sa list of requirements. Pero kung makakapagdala kayo at makakahingi kayo sa inyong company, ay mas maigi. Lahat din ng mga requirements na yun na nabanggit ay pareho sa mga requirements ng mga sea-based worker dito sa Dubai or sa United Arab Emirates. Sila yata yung tinatawag na free zone visa. At iba ang kontrata nila na merong downloadable form na ilalagay ko sa description ng video na ito at pwede nyo ma-download direct sa MWO Dubai website. Para naman sa mga household workers or mga nagtatrabaho sa bahay dito sa Dubai, ito ang mga requirements sa pagpapa-verify ng kontrata sa Polo Dubai. Number 1, ang inyong labor contract. Number 2, ang inyong addendum form na ilalagay ko sa description ng video na ito, ang downloadable form ng addendum form. At pwede nyo rin ito ma-download direct sa MWO website. Number 3, ang inyong valid passport. At number 4, ang inyong valid visa na Emirates ID na natin. So Emirates ID na rin ang ipapapotocopy nyo kapag magpapa-verify kayo ng kontrata sa Polo Dubai. Lahat ng mga requirements na nabanggit ay kailangan nyo magdala ng 2 sets photocopy. Dahil yung isang set ay kukunin nila at yung isang set naman ay ibabalik nila sa inyo na may tatak na verified na ang kontrata nyo. At para sa karagdagang mga impormasyon ay bisitahin yung MWO website at dapat guys naka-follow kayo sa Facebook page ng MWO Dubai para updated kayo sa mga update or mga pangyayari sa mga OFW dito sa Dubai. At after nyo mapasok ang website ay i-click nyo yung MWO service. At i-click nyo yung contract verification at i-scroll nyo lang at makikita nyo na dyan ang mga requirements at dapat gawin kapag magpapa-verify kayo ng kontrata sa kanila. Sa mga for renewal na lang din ng OWA membership na hindi uuwi sa Pilipinas, ngunit nagtatrabaho pa rin sa parehong employer at dati nang rehistrado sa OWA or dati nang may OWA membership. Kailangan nyo lang mag-walk-in or hindi na kailangan ng appointment kapag magre-renew kayo ng inyong OWA membership sa Polo Dubai. Pwede na kayo sumadya sa kahit anong araw. Dalhin nyo lang ang mga requirements kagaya ng inyong valid contract, any proof of employment, ang inyong valid passport, Emirates ID at 92 dirham para sa inyong OWA membership renewal. Ngunit sa mga wala namang oras or walang pagkakataon na makapunta sa Polo Dubai or MW Dubai para makapag-renew ng kanilang OWA membership, ay pwede kayo magpa-renew ng inyong OWA membership sa kamag-anak nyo sa Pilipinas. Paano? Eto. Yung mga OFW natin na gustong magpabayad, yung mga walang panahon pumunta sa embassy para personal na magbabayad at gusto nilang i-renew ang kanilang OWA membership, eto lang po ang requirement, simpleng-simple lang. Ipadala nyo rito sa Pilipinas ang inyong work permit, employment contract, first page ng inyong passport kasama yung picture nyo na mayroong signature at saka authorization nyo na ipapabayad nyo ang inyong OWA membership nyo dito sa Pilipinas. Ganun lang po kasimple para makabayad na po ang inyong nearest of kin para ma-renew ang inyong OWA membership. Yes, tamang-tama po yan, Ma'am Jane. At doon sa ating
valid visa sa ating mga kontrata, pwede po ninyong ipadala yan through messenger. I-send nyo lang po sa mga messenger ng inyong mga kamag-anak dito at ipapaprint na lang po nila yan dito sa Pilipinas. Hindi nyo na po kailangan i-courier. Through messenger na lang po yan or email. Ayan. Ayan, nakikita nyo sa screen yung mga documents po na kailangan po ninyong i-provide pag nag-renew po kayo ng membership ng inyong kapamilyang OFW. Pwede nyo po itong i-screenshot para hindi nyo po makalimutan. At eto pa ang madalas na tanong ng mga OFW. Sino-sino ba ang makailan magpa-verify ng kontrata sa Polo Dubai? At paano naman daw yung mga documented OFW na pumunta sa ibang bansa? Eto guys, panoorin ninyo. Napakarami nagtatanong nito na kung paano daw kung documented OFW ka na pumunta sa ibang bansa, meaning dumaan sa legit manpower agency, dumaan sa DMW, OWA at sa PIDUS. At meron ng OEC at meron ng Polo verified contract galing sa employer sa ibang bansa at pinadala sa'yo sa Pilipinas at daladala mo papunta sa ibang bansa. Ang tanong nila, kailangan pa daw ba magpa-verify na kontrata kung uuwi sa Pilipinas at babalik lang din sa parehong employer? Ang sagot guys, basta isa kang documented OFW na pumunta sa ibang bansa, meaning meron kang OEC, meron kang Polo verified contract galing sa employer mo sa ibang bansa, at uuwi ka, babalik ka muli sa parehong employer at walang employment changes. Hindi mo na kailangan pa ng panibagong Polo verified contract dahil nga verified na ang kontrata mo bago ka pa pumunta dito sa ibang bansa at daladala mo yan sa iyong biyahe. Kagaya dito sa isang kasamahan namin na bago na 1 taon pa lang dito, na tinignan ko ang kanyang mga dokumento. Meron siyang Polo verified contract at binigay sa kanya ng kanyang agency ang kanyang PAPSBAM account. Eto pa guys, wag na wag niyong kakalimutan na hingin ang PAPSBAM account niyo sa inyong agency. Dahil madalas sila ang gumagawa ng inyong PAPSBAM account para kumuha ng inyong OEC. Dahil kapag uuwi kayo para sa inyong bakasyon at babalik lang din sa inyong employer, ay sa inyong PAPSBAM account na kayo mag-a-acquire ng inyong OEC exemption. Pero kung hindi nyo naman hawak ang inyong PAPSBAM account, ay wala man din problema dahil pwede kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office sa inyo para ma-retrieve nyo ang account nyo at magpa-print ng OEC exemption. This one, the same pa rin yung ano nila, yung 80% which are already exempted in taking OAC, exempted in the sense that they're going back to the same country, the same employer, and yung contract na the same pa rin. Pero clear sa immigration yun, ha? Yes pa. Ito po yung tinatawag nating balik manggagawa o returning workers, no? Ito pong balik manggagawa, sila po yung dati nang nagtrabaho sa abroad, meron po silang valid employment contract at nagbakasyon lang panandalian sa Pilipinas at muli pong babalik sa kanilang employers, no? Sila po ay mga OEC exempt. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC exemption certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account. Clarification purposes lang po because not everybody has a smartphone. How do we accommodate those who do not own smartphones? Lalo na po yung mga senior citizens po natin. Pati na rin po kapag dead po ang kanilang data or app, or even when the app is down. Sa DMW naman, sanay kami mag-handhold with our public, with our clients. So, kung halimbawa hindi adept at a smartphone, unang-una, nabagi ko nga kanina, pwede pa rin yung internet-based systems that preceded the smartphone app, no? Which means, kung halimbawa, sa isang computer monitor at home or wherever else, pwedeng gamitin yun. Hindi naman kailangan smartphone app lamang. Hindi rin namin inaalis yung face-to-face transactions. Ang kaigihan ng digitalized transactions, it eases the traffic in our offices, in our overseas, regional, and central offices. So, kung na-ease na yan, marami ng
kasi karamihan naman talaga will go through the smartphone and internet-based systems. So that means, pwede na si senior citizen OFW, mas komportable na ang aming facilities, ang face-to-face transactions or assistance that we could provide. So nandun pa rin naman, may mga kiosks tayong nakahanda, may mga proper signages, sabihin halimbawa assistance with respect to the OFW pass or securing exit clearances o anumang service ng DMW. Nandun yung mga tao natin, whether overseas or here, central office or regional office, para tumulong. Ngunit kahit exempted na kayo sa UEC at babalik lang din sa parehong employer at magbabakasyon na kayo, ay lagi nyo lang dalhin ang latest printed contract nyo. Meaning ng latest printed contract guys, yung bagong kontrata nyo. At ang inyong lumang contract verification kagaya nito. Eto guys, yung lumang contract verification ko. At eto naman yung bagong kontrata ko or yung latest printed contract ko. So kung i-compare nyo yung dalawang yan ay pareho lang naman. Ang pinagkaiba lang, ito ay verified at ito ay hindi dahil bagong kontrata ito. Pero halos lahat ng detalye dito ay iisa lang. Kaya hindi nyo na kailangan pa magpa-verify ng kontrata kung uuwi kayo at babalik lang din sa parehong employer kung isa kayong documented OFW. Ngunit saan daw ba kinukuha ang latest printed contract or ang bagong kontrata? Kinukuha yan guys or binibigay ng inyong employer. Dahil kagaya dito sa United Arab Emirates ay kada 2 taon kami nagre-renew ng aming kontrata. After 2 taon or after ng finish contract ay nagme-medical ulit kami at after ng medical ay doon i-release ang bagong Emirates ID at aming kontrata at ibibigay sa amin ng aming employer ang copy. Yun ang dadalhin nyo pa uwi sa Pilipinas. Pero kung ang kontrata nyo ay unlimited, ay hindi nyo na kailangan pa ng panibagong printed contract, basta maayos pa at malinis ang kontratang hawak nyo. Magandang araw po sa lahat ng ating mga OFWs. Explain ko lang po at clarify ko lang po yung bagong advisory po natin. So napapansin po natin, ganito po yung itsura ng ating kontrata. So andyan po yung pangalan ng employer at yung ating pangalan at napapansin po natin 2 years po yung ating kontrata. So pag check po natin sa second page, nakalagay din po dyan yung petsa kung kailan po pinirmahan. So kung for example ito ay March 2022, noong 2024 ay expired na po ito. Pero kung tingnan nyo, na-verified po na po siya dati. So ano pong gagawin? Kung uuwi po ako ngayong taon, gagawa lang po ako ng panibagong kontrata. So for example, ito po, same pa rin po ang employer, pero pirmahan ko pa rin po, hindi ko na po kailangang ipa-verify ito. Okay? Pero pag uwi ko po sa Pilipinas, itong dalawa po ang dadalhin ko all the time. Ito po ipapakita ko sa immigration na hindi po nagpalit ang aking employer since 2022. Okay? And then, para naman po sa mga workers na open contract or walang duration ng kanilang contract or indefinite, hindi na po kailangan mag-issue ng bagong kontrata. Yun na po.